O nga pala, may nag-comment sa akin na wag puro mukha ko lang daw ang iba-vlog ko, kundi yung ginagawa ko rin daw. So hindi ganun kadali mag-video kung saan-saan, kasi dito bawal mag-video na walang permission. So ako kaya nagko-cover ako ngayon dahil nandito tayo sa loob ng compound nila, bawal mag-video. Good morning everyone. Today is October 3. Nandito na tayo ngayon sa Calgary. Papasok na tayo ng Calgary. Ayan, meron ng welcome to Calgary. Ayan, yung welcome to Calgary, yung signboard nya kulay blue. Blue Sky City. Blue Sky City pala tong Calgary. So itong Calgary guys ay isa sa mga asinsado na city na province dito sa Canada. Bukod sa Ontario, bukod sa Toronto, bukod sa British Columbia, itong Calgary ay isa rin sa mga asinsado na probinsya. Kaya ganito nakabisi, napakarami na ng sasakyan. Busy. So ano na lang, 25 kilometer na lang, makakapag-deliver na tayo sa Encore, sa first drop natin. Meron pa pala tayong 4 na drops dito. Akala ko 3 na lang, 4 pa pala. Ano, napaka-busy tong Calgary. Ang dami nilang establishment dito. Napakaraming trabaho dito sa Calgary. Ang kagandahan lang dito, yung mga bilihin dito ay 5% lang. Unlike sa ibang province, merong 11%, 13% ang mga pangunahing bilihin. Pero dito, ang tax nila dito sa mga bilihin ay 5% lang. Pero iba yung percentage sa tax ng salary. Uy, ang kotse, luwag-luwag ng ano niya didikitan pa ako. Uy, delikado yun So relax lang tayo dito sa gitna, kasi ang speed limit ng bayan nila 100 city. Kaya matutulin dito. 110 pa nga pala dito, 110 speed limit 110. Kita nyo ang daming establishment ng Calgary. Asinsado talaga to. Katulad din ng Edmonton, napaka-asinsado rin yung Edmonton. So itong province ng Alberta, asinsado kasi nandito yung production ng langis, may kahoy, yun, langis nga ang pangunahing produkto dito. At napakaganda ng lugar. Nandito yung tourist spot sa Alberta. Mapa Edmonton ka man, mapa Calgary, nandyan yung tourist spot. Ang lalaki pa ng mga mall din dito. Yan, napakaganda ng Calgary. Peaceful pero magulo sa highway, dahil sobrang busy na, daming sasakyan. Dito ako nahihilo pag ang daming sasakyan. Tapos mamaya ipitin pa tayo ng mga truck. Ito, tuloy ng truck sa left side natin, dikit na dikit ka.
marami ring pasaway, makulit sa kalsada. Ang lapad na ng guhit eh, hindi pa sila kasya. Ito ang nagustuhan ko kay Ken, tinanggihan ko pa naman siya. Ma-agresibo siya, malakas ang ano niya, ang pag-change gear ba? Kasi ang RPM niya bago siya mag-change gear 15 to 1600, kaya agresibo siya. Unlike talaga doon sa mga nahawakan ko dati, 1400 lang bago siya mag-change gear. Ito 15 to 16 nag-change gear siya. Agresibo siya, kaya maganda. Ayos ka, Kenji. Okay, nagustuhan kita. Sana magsama tayo ng matagal. Ayan, dito tayo sa bayan. Relax lang tayo takbo kasi traffic eh. Ang traffic dito guys, flowing. Yan, 75 km per hour lang tayo. Pero ang speed limit nila dito 100 yan. Ang speed limit ditong highway na to 100 km per hour. Pero punong-puno yung kalsada eh, oh. Okay. Google Map natin pulang-pula, oh. Eto na, traffic na sa EDSA. Nag-hazard tayo kasi baka may bumundol sa likod natin. Pasukan kasi rush hour 7:30 AM na, kaya nagmamadali na yung mga tanghali magsigising. Nagmamadali na kayo papasok dahil alas 8 ang time nyo. Sigurado marami nagmumura dyan dahil traffic. Mga singit-singit na sila, oh. Pero kagandahan lang dito kasi guys, dito sa Canada, hindi talaga yung bumper to bumper na dikit yung bumper mo halos sa sinusundan mo. Dito may distansya pa rin talaga. Walang sumisingit na yung isisingit yung uso. Wala. Ano ang distansya nila? Traffic yan ha, pero may distansya. Distansya nila o isang kotse. Traffic dito sa Calgary kasi napaka na nito, asensadong probinsya. Ang kagandahan lang din dito, sa oras na mag signal light ka, pagbibigyan ka talaga kahit traffic pa yan. Ako hindi naman ako tumututok kasi bahala kayo sumingit na sumingit sa akin, walang problema. Ang nasa likod na may problema, baka mabubisit sa akin. Bigay kayo ng bigay. Tama, motor dito nakapila din yan, yung motor na yon. Hindi pwede overtake yan ng maluwag sa shoulder, oh, kaliwa. Exit na tayo dito guys sa 251 Pagan Trail. 251 Pagan Trail, ganon. Hindi alam yung pronounce eh, no? Ang luwag pa ng Calgary.
Barlow Trail. Kaliwa na tayo dito guys, malapit na tayo sa deliveran natin sa Angkor. Bilis, 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 bilis. Abot na tayo sa go. Continue on 76th Avenue Southeast for 1 kilometer. 1 kilometer. Then turn left onto 77th Avenue Southeast. Dito na tayo, malapit na tayo. Kakanan na tayo dito. Pagkakanan natin dito, kakaliwa ng konti. Next corner. Next corner, next block. Oh, pare-pares din pala kami kakaliwa. Avenue Southeast. In 300 meters, your destination will be on the right. Ligaw pa yata si kuya. Nag-aater pa yung mixer. Bubuelo pala. Eastern. Tayo naman, dito naman tayo. Ay, bakit gano'n? Iisa lang di palang gate nun. Your destination is on the right. Pa pala tong anuhan ko. Dito tayo muna. Dito rin pala punta ni Manong. So park tayo dito, magtatanggal tayo ng tarp. Lumuwag na tong Angkor, masinso na. Nasakop na nila to. Dati kasi ito lang yung compound na to, kaya dito ako pumarada. Dito ako dumaan. Punta muna tayo sa shipping office. Ayun, bukas na. Baka papasok din si Manong. So magtatanggal lang muna tayo ng tarp para ma-unload tayo. Lumuwag na tong Angkor. Dati kasi doon lang yung gate entrance doon. Ngayon nadagdagan na dito. Lumawak na siya. So magtanggal tayo, tanggalin natin ng buo yung tarp kasi hindi natin makita kung ano yung load nila, para sigurado walang magmintis. So tanggalan muna natin guys. Tapusin lang natin to guys, then
para ma-unload na. Naalala ko yung asawa ko, nagsabi siya na nangangagat na raw yung lamig. Sabi ko sprayhan niya ng ano, yung katawan niya ng ano, ng off lotion para hindi siya kagatin. Nabisit eh. Tapusin muna natin to. Pasok na raw tayo. Start lang natin truck. Tagal lumabas sa dashboard. 1 segundo lang tayo. Okay. Tingnan natin yung forklift matapos siya. Alright. One seconds daw, papasok pa yata yung forklift. Suminya siyang operator eh, 1 seconds daw. Kahit 5 seconds pa, okay lang. Akala ko ito Pilipino dati, hindi pala. Kasi papasok yata yung forklift yan. Alright. Bago tayo papasok guys, stop then give a horn. Kahit may tao. Okay. Morning. Wala sa mood. So baba muna tayo. Tanggalan natin ng strap. So yun guys, one down. Naka one down na tayo dito sa Calgary. So lalabas na tayo. Kailangan talaga yan tarp, then itatarp. Ganon kasi masilan yung mga ano. So abante tayo. Kailangan bumusina eh. Papasok at lalabas, kailangan bumusina tayo. So masikip. Dinala ko yung ano, cellphone kasi nga pinicturean ko yung mga load kung saan nakapwesto. So wala, no choice tayo. Kailangan talaga baklasin yung tarp. So ganito kasi yung area, hindi mo akalain nakakasyang super B dito eh. Kasya naman yun. Gigilid muna tayo dyan dahil magmamapping tayo.
papakita ko sa inyo na ganito ang trabaho namin, hindi kadali. Kaya be ready kung pupunta kayong Canada. So yun guys, ito yung load natin na di ba nakita nyo na tinanggalan ko ng tarp. Ngayon, itinarp ko ulit siya dahil yung load na to ay maselan, bawal mabasa o ano. So binalot ko pa rin siya ng plastic. Kung makikita nyo may plastic pa siya, oh. Binalot ko pa rin siya ng plastic, then tinarp ko. Meron pa tayong 3 drops ngayon. So ganito siya kahirap, pero kailangan i-enjoy lang talaga natin dahil ito yung pinasok natin trabaho, ito yung profesyon natin. So kita nyo naman, napakarami yung tarp ko. Bali 8 tarp meron tayo. So pupunta na tayo sa next destination natin, next drop natin, para matapos na to. Okay ka lang, Ken? Si Kenji. Alright, Kenji or Kenjes. Yan ang pangalan natin kay Ken. Alright, so punta muna tayo guys. So yun guys, nandito tayo ngayon sa Ryerson Steel. So ito yung second to the last natin na drop. Ito yung load natin, oh. Nakatarp pa rin yan, kahit ganyan lang kapiraso lang yan. Dahil yan. Meron pa tayo isa last drop. Ito yung tatanggalin nila. So nakatarp pa rin yan. Complete PPE pa rin dahil nandito tayo sa mga bakalan. So o nga pala, may nag-comment sa akin na wag puro mukha ko lang daw ang iba-vlog ko, kundi yung ginagawa ko rin daw. So hindi ganun kadali mag-video kung saan-saan, kasi dito bawal mag-video na walang permission. So ako kaya nagko-cover ako ngayon dahil nandito tayo sa loob ng compound nila, bawal mag-video. So andyan na yata yung forklift operator. Wala pa. So hindi basta-basta mag-video dito, bawal, lalo't may makita na ibang tao, kahit pa bata, matanda o ano, basta wala tayong permission, ayaw nila. Hindi katulad sa atin na palaban tayo, game na game tayo sa mga video. Dito ayaw nila, maselan sila, kaya hindi ako nagbablog ng may mga tao. Halos lagi, di ba? Kung kumari lang, puro kababayan lang natin ang binablog ko. So yan, lalong-lalo sa mga pick-upan, deliveran, bawal yan. May mga masiselan. Kaya may mga video ako na iilan na nag-loading ako, ibig sabihin open sila, open-minded. Kaya yun. So ayan, yung last drop natin, second to the last. Kaya pagpasensyaan nyo na guys kung wala akong mga vlog or mga video na may mga kasama ibang lahi or sa mga ginagawa ko, dahil bawal, may mga mahigpit kasi na kumpanya, kaya hindi basta-basta tayo kukuha ng video. Alright, so ayan, wala na tayong laman. Ayan na lang, ito na. Ayan na yung forklift. So yun guys, na-unload na yung isang bundle na load para dito sa Ryerson. May last drop tayo, kakapiranggot na lang to. Isang bundle na lang, pero tinart ko pa rin siya, di ba? So ganun ang trabaho namin. Kailangan talaga secure kahit na mataas yung araw, kasi depende sa company. May mga company na maselan talaga sila sa load, ayaw nila na walang tarp kahit na araw siya. Kaya yan, isang bundle na lang yan, isang bundle na steel bars, angle bar, then isang round bar na aluminum. So yun lang ang load na yan, pero tinarp ko ulit, di ba? Ayun siya. So tara, let's go. The same way raw tayo lalabas. So hanggang dito na lang tayo guys. Ingat at takbong pogi lang. So yun na nga, on the way tayo papunta ng British Columbia. At natapos natin yung 4 na drops ng before lunch. Kaya nabigyan pa tayo ng pick up, or nabigyan pa tayo ng biyahe doon sa British Columbia. Pero bukas, Sabado na, mag-hook up na lang tayo doon sa Abbotsford. So ito nga pala guys ang kagandahan ng Alberta, kaya dinadayo talaga itong Calgary, dahil nandito yung mga tourist spot
andito yung Banff Lake, Lake Louise, Angola. Tama ba? Andito, dinadayo talaga. At makikita nyo dito sa Alberta yung pinaka yung screen ng computer. Kung ang computer nyo ay desktop, di ba? May view na parang mountain na kapatagan na kulay green. Dito yun, parang dito yun. Ang ganda kasi. So tatakbo tayo ng 920 km papunta ng Abbotsford. Papakita ko sa inyo yung ibang part dito ng kagandahan ng Alberta. Hihintuan natin yan, guys, para parang naipasyal ko na rin kayo, di ba? So yun. So kita-kita-kits na lang tayo doon mamaya sa kagandahan ng Alberta. Uy, try line. Same color, same line. Ayan. Okay. Yung sinusundan ko na yan truck na yan, ang tulin pa rin niya. Pero siguro inaantok siya. Kaya si Kenji, nung hindi ka na si Token hindi na ako gaano inaantok. Kaya ingat tayo, Kenji. Tama-tama, nawawala siya sa linya. Antok talaga siya pero dapat siguro hanap pa yan ng mahintuan. City driver kasi yan yung mga ganyan, city driver. 105 na tayo, pero patuloy pa rin si kuya. Okay, let's go. Ino-obserbahan ko pa pala tong isang truck na to kasi wala na siya sa ayos sana safe naman siya. So ito na nga, guys, ang kagandahan ng Alberta. Palusong tayo ngayon. Ito lang ang talagang hindi nakakasawa, balik-balikan kahit na bundok-bundok siya. Kaya gusto kong bumiyahe dito pag summer. Pag winter, kakatakot Ayan ayan yung Canada, Alberta. Patuyot na kasi, fall na kasi, fall. Kaya hindi na siya green na green. Yung kabundukan, di ba? Talagang nakaka-relax sa mata. Nakakawala ng stress. Speed limit dito 110 km per hour. Kaya wala traffic, tulin ganda. So guys, ang next assignment natin, papunta tayo ng British Columbia. So huminto lang muna ako dito sa Banff. Ito ay isa sa mga tourist spot dito sa Canada, dito sa Alberta. Papasyal ko na rin kayo, syempre, andito ako papunta tayo. So unang akyat ni Kenji sa British Columbia. First time niya akyat ngayon dahil sinusubukan niya, ang galing niya So ayan siya. Ayan. Ito nga pala yung paligid ng Alberta. Siyempre bida si Ken. Yung planta na yan, nakapag-deliver na ako dyan sa planta na yan.
naghatid ako ng mga materyales para sa hindi ko alam kung anong ano yan, mining siya oh. So marami pa tayong dadaanan na magagandang view dito sa Canada, dito sa Alberta at sa British Columbia. Pero hindi tayo makakahinto basta-basta. Ano lang natin, tatayimin lang natin kung anong maganda. So si Kenji, good luck. Aakyat kami ng British Columbia ngayon, pero darating kami bukas. At yan, empty kami pupunta doon sa BC. Tatakbo kami ng 920 km from Calgary to Abbotsford. Lawak na kalsada, di ba? Napakaganda ng view. Yan. So, good luck kay Kenji, good luck sa'yo. Aahon tayo. Let's go. Maganda oh. Ayan, ang ganda ng view. So kung darating tayo dito sa pump, lalong lalo na sa mga first time na truck driver, always right lang tayo guys ha. Lalong lalo na sa mga baguhan na babiyahe ng BC dito, wag tayo dun ha. Dito tayo sa right side lagi. Ayan, kasi parang toll gate lang. At 50 km per hour lang dito ha. Baka ma-carried away kayo dahil nga galing sa 110 ang speed, eh mabulaga kayo dito, biglang ano dyan 70 then 50 km per hour. Kaya antabayanan nyo yan ha. Be aware sa mga signage ng speed limit. May bundok po, grabe, nakakalula. Yung kabundukan dito, grabe, nakakalula, di ba? Ang galing. Ngayon pag winter naman yan, center of attraction yung bundok na yan pag winter dahil puting-puti yung bundok na yan. Hihinto tayo dyan mamaya para may pasyal ko kayo. Dito tayo ngayon guys sa boundary ng Alberta at British Columbia. So yun yung welcome Alberta. Then dito naman ang welcome to British Columbia ba to? Sa kabila pala yung welcome. Ano pala yung welcome ng British Columbia. So pakita ko lang sa inyo na napakaganda ng view dito sa boundary ng Alberta at British Columbia. So nagyayelo na doon sa taas oh. Ayan. Ay si Ken oh. Kenji, aakyat na siya ng BC oh. Mapapalaban ngayon si Kenji paakyat ng British Columbia. First time niya aakyat ngayon. So malalaman natin yung tatag niya, tibay niya. Pero sana okay kami, makakarating kami ng safe, makakuha ng load doon at makabalik ng Ontario ng safe. So yan, napakaganda talaga ng British Columbia. British na dito eh, British Columbia na dito. Then sa kabila Alberta oh. Ayan siya. Nakagat na yung lamig. Kailangan natin mag-spray ng off lotion para hindi tayo kagatin ng lamig. So yan. Ken, ready to go? Ready ka na ba umakyat ng British Columbia? Ayan. So 920 km ang tatakbuhin namin. Aywa ko kung kikita pa yung amo namin. Empty kami akyat ng British Columbia. So hook up lang kami ng load doon sa Abbotsford. Kayang-kaya ni Ken yan. Tara, let's go.